Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. I recorded this video December 17, 2025, kaya at this time magpapasko na. At karamihan sa tulad kong OFW ay nagpapadala ng balikbayan box bilang regalo sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. At alam natin na ang balikbayan box, hindi lang yan basta kahon, puno yan ng pagod, sacrifices, at of course pagmamahal natin sa ating pamilya sa Pilipinas. Nakakadurog po ng puso, depressed at stress. Dahil syempre, dugot pawis po ng bawat OFW po ang nilalagay sa balikbayan box na yan para po maibigay po namin dito sa mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas. Marami na ring OFWs ang naka-experience ng, for example, na delay na box, na hold sa customs, minsan hindi na dumating. Kaya ngayon, pag-uusapan natin paano maiiwasan ang problema sa balikbayan box, paano ang tamang pag-pack, paano pumili ng tamang courier, at pinaka-importante, may latest update tayo tungkol sa mga balikbayan box na na-hold. Inanunsyo rin ng Pangulo na simula ngayong araw, pwede nang i-claim sa Bureau of Customs ang mahigit 130,000 na balikbayan boxes na hindi na iparating sa mga dapat makatanggap ng mga ito. Inabot na ng taon na pagkakabinbin sa customs ang ilang balikbayan boxes dahil hindi nabayaran ng kanilang foreign partners ang local forwarding companies. Gaya nga po ng napanood natin, ito po ay isang good news. So kung ikaw ay isa sa mga naapektuhang OFW na matagal na nag-aalala kung nasaan na ang pinadala mo, may pag-asa na po. And this is very important lalo na ngayong malapit na ang holidays. Pero tandaan, kahit may release, mas mabuti pa rin na iwasan natin ang problema sa umpisa pa lang. Tila ayaw ng bitawan ng 48 anyos na OFW na si Michelle ang kanyang balikbayan box nang mabawi niya ito kanina sa inspection and delivery rollout ng Bureau of Customs sa mga abandonadong balikbayan boxes sa port area sa Maynila. Dugot pawis ko po ito. Nandito rin po lahat yung pera ko, yung pinagdaan ko na paunti-unti bumibili po ako ng mga gamit nila. Taste po talaga para po sa mga anak ko kasi solo parent po ako. Paano ba naman? Nasa Kuwait pa si Michelle nang ipadala niya ang balikbayan box noong 2023. Nauna pa siyang makauwi bago nila ito nakuha. Yung sapo ko po, naglalakad na po yun. Bago ko na yung mga gamit ng mga sapatos niya rito, tsaka damit. Kung isa po kayo sa na-hold ang balikbayan box sa customs na napabalita, please comment your experience at ano na po ang status kung natanggap na po ba ng inyong mga kapamilya sa Pilipinas. Bakit ba nagkakaproblema ang balikbayan box? Usually dahil sa maling pag-pack, bawal na items, hindi maayos na courier, o kulang sa declaration. Yung deconsolidators na yan, sila ang dapat magbayad ng port charges, shipping costs, arrastre, and so on and so forth. At dapat din pagbayaran, siyempre, ang mga taxes and duties sa gobyerno. Hindi nila binayaran lahat yan. Sa pananaw ng pamahalaan, yan ay naabandona. And ito po yung mga practical tips para hindi po kayo ma-stress. Una sa lahat yung packing. Ito yung number one reason kung bakit nasisira or naho-hold ang box. So, ganito po yung gawin natin if ever mag-decide po kayong magpadala sa Pilipinas ng balikbayan box. Yung mabibigat na items, kagaya po ng delata, appliances, or sapatos, ilagay nyo po siya sa pinakailalim. At yung mga light items, pwede nyo po siyang ilagay sa ibabaw. Kagaya po ng damit, towels, or stuffed toy, o kaya yung madali pong masira, ilagay nyo po siya sa ibabaw. At balutin nyo po ng bubble wrap or makapal na damit yung gamitin nyo for additional protection. Kagaya po, if ever mag-decide kayong magpadala ng plato, baso, or mga electronics na medyo fragile, ganun po yung gawin nyo. Pero hanggat maiwasan po, i-avoid natin yung mga fragile na mga gamit. And if ever kailangan nyo pong magpadala ng liquids, mag-ingat din po tayo. Kailangan pong ilagay natin siya sa ziplock, tapos balutin pa natin siya uli. Minsan ako po, nilalagyan ko po ng tape, yung pinaka-takip ng mga liquid containers para lang po doble sigurado. And punuin nyo po yung mga bakanting space para hindi gumalaw yung laman ng nasa box nyo habang nasa biyahe. And most importantly po, once naayos nyo na yung loob ng box, kailangan po ng tape, matibay na pagkaka-tape. Huwag nyo pong tipirin kasi pag bumukas po yung box,
doon po magsisimula yung problema or masira yung mga items na nilagay nyo. Sa personal experience ko, kasi 3 beses na po ako nagpadala ng balikbayan boxes sa Pilipinas in different year. Ang ginagawa ko po ay pinabalutan ko siya ng packing tape, lalo sa ilalim at saka sa ibabaw. And then after that, dinodoblehan or pinapatungan ko siya ng scotch tape to protect from, halimbawa, mabasa ng ulan, hindi po siya kaagad manunuot hanggang sa loob or sa box. Isa sa pinaka-importante nating malaman ay ano ba yung mga hindi natin pwedeng ilagay sa balikbayan box. Nakalista po dito sa screen ang ilan sa mga prohibited goods at restricted goods ayon sa Bureau of Customs. So basahin po natin mabuti. At kung meron po kayong confusion, magtanong po tayo sa ating courier para sigurado bago po kayong magpadala. At palagi po kayong mag-declare ng tama, wag po kayong mag-send ng bawal na items para hindi ma-seize o ma-delay yung balikbayan box nyo. Ang next po ay yung courier. Tandaan po natin na hindi porke mura yung fee sa courier is okay na. Pag pumipili po tayo ng courier, tanungin natin ang sarili natin. Unang-una, legit ba yung courier? May tracking number ba sila? Meron ba silang malinaw na price list? And may customer service ba na sumasagot if ever magkaroon ng questions or problema during sa pagpapadala? And kung sobrang mura yung fee, tapos wala pang tracking and walang update, pag-isipan po nating mabuti. Mas okay pa rin po kahit na medyo may kamahalan, pero meron po kayong matatanggap na resibo, may tracking number. Importante is meron po kayong peace of mind. Gusto ko lamang i-share sa inyo kabayan yung courier na ginagamit ko po personally from Quebec going to Philippines. Ang pangalan po nila ay iCargo. So ito po yung website na pinupuntahan ko if in case gusto kong i-check yung tracking update or status. So ipapakita ko po sa inyo yung previous balikbayan box na pinadala ko yung tracking. And ito po yung naging status niya. So nakikita ko kung nasa na siya. So meron akong alam kung kailan siya darating. So from January until April, so kagaya ng sabi ko sa inyo, it's about 3 to 4 months bago siya matanggap since this is a shipping cargo. Kumbaga mas affordable pero safe pa rin and may tracking. Again, this is from Quebec, Canada. So possible sa area nyo meron kayong sariling cargo. And ang kagandahan kasi dito, meron akong kakilalang kaibigan na nakasosyo siya as a business partner for iCargo. Kaya mas tiwala ako kasi mas madali ko siyang mapupuntahan if ever magkaroon ng problema. So meron akong personal na connection or kakilala. Hindi lang basta directly na nagtitiwala dito sa career na to. So ayun po kaibigan or kababayan na sinishare ko lang po sa inyo na importanteng merong tracking information ang balikbayan box nyo para sa inyong peace of mind. Isa pa pong importanteng step is yung tamang declaration. Ilista nyo po ng maayos kung ano yung laman ng box. Huwag nyo pong itago or bawasan yung declaration kasi pag nakita po ng customs na hindi tugma, may possibility na ma-hold po yung balikbayan box nyo. Short break lamang po mga kabayan. Muli po ay nangihingi ako ng suporta sa ating pong online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Pumili po kayo ng gusto nyo pong design. Meron po tayong Christmas collection and meron din po tayong New Year collection. Available po siya in different sizes, color, and styles. And nagde-deliver po tayo internationally including US, Canada, and of course, Philippines. Muli po, inaasahan ko po ang iyong suporta mga kabayan. Ilalagay ko po ang store link sa ating description below. Balik na po tayo sa ating video. Gusto ko lang pong i-share kabayan yung personal list of items ko ng mga pinadala kong sa balikbayan box. And ito po yung mga items na kailangang i-declare ko sa courier nung nagpadala po ako. So gumawa po ako ng listahan muna para wala akong makalimutan and then i-transfer ko po siya sa form na pre-provide sa akin ng courier. So, nung una, medyo hesitant akong magpadala ng balikbayan box kasi baka mawala or masira. Pero, fortunately, sa experience ko, everything went smoothly naman po. Nagsimula po ako nagpadala 2024 and then end of 2024 din po, which na-receive nila ng April. And ang latest ko pong padala is nitong November 2025. And ang estimate delivery would be on February 2026. So, sa experience ko ng pagpapadala, natutunan ko ng mag-track ng mas nag-improve. Nakalagay kong ilan yung quantity, anong unit,
Halimbawa, nakabag ba siya, naka-bottle, naka-box. So, nilagay natin siya. Yung description ng item. And nilalagay ko rin po kung luma ba siya or bagong item. And yung estimate price, whether it's luma or bagong item, kailangan po natin ilagay yung estimate price para meron kayong idea kung magkano ang laman ng box nyo. So, naglagay din po ako ng calculation ko for myself para lang alam ko kung magkano yung nagastos ko. So, yung box itself, dito, sa courier na ginamit ko is $10. And yung delivery fee, dun sa pinakamalaking box nila is $140. By estimate, yung total amount is umabot ng more than 1,000 Canadian dollars. And nag-invest po ako talaga sa tape, parehong scotch tape at saka packing tape, duct tape, and bubble wrap. Kasi para protection sa box, and yung bubble wrap para protection sa mga items na medyo fragile. So, all in all, lahat-lahat, umabot po siya ng more than 1,400 Canadian dollars. And sa Philippine peso po, aabot po siya ng nasa 63,000 pesos. So, medyo may kamahalan, kaya masakit po if ever masira or mawala yung box kasi pinaghirapan natin to. Dugot pawis, sakripisyo. Kahit na sabihin nating mga items na to is mabibili, pinaghirapan po natin. So, sana po nakatulong sa inyo na mabigyan kayo ng idea kung paano kayo maglista ng mga ipapadala nyo sa mga pamilya nyo sa Pilipinas. Kung balak nyo pong magpadala ng Pasko or panghanda, magpadala po kayo ng mas maaga. Hindi po pwedeng last minute tapos magugulat po kayo na may delay. Pag holiday season po, maraming boxes at mas maigpit po yung checking. Yung pinadala ko po sa Pilipinas this November, hindi na po siya talaga intended for holidays kasi sa courier na ginagamit namin dito for balikbayan boxes, it usually takes 4 months. And hindi ko pa talaga intention na makisabay sa dagsa ng mga balikbayan boxes para iwas problema or delay. Kung meron po kayong intended na date, halimbawa gusto niyo ipadala ng Pasko, New Year, Valentine's, or birthday ng mahal niyo sa buhay, i-calculate niyo po ng maayos or magbigay po kayo ng allowance. Halimbawa po kung December niyo gustong ma-receive ng inyong kamag-anak sa Pilipinas yung balikbayan box, around September or August, ipadala niyo na po para mas malaki yung chance na matanggap nila ng mas maaga. Mga kabayan, just a recap na meron po tayong magandang balita na natanggap na yung mga na-hold na balikbayan boxes ay i-release na and hopefully matanggap na po ng mga naapektuhan yung mga balikbayan boxes ng mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. And also, tandaan po rin natin na mas maganda pa rin na hindi na ma-hold in the first place yung balikbayan boxes natin. And again, ayusin yung packing, pumili ng tamang courier, maging honest sa declaration para pagdating ng box sa Pilipinas, ang matatanggap lang po nila ay puro happiness at wala pong stress. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Please don't forget to like, i-share po sa ating kapwa OFW at mag-subscribe sa Buhay at Bayan ng OFW. At kung may sariling experience ka sa Balikbayan Box, i-comment nyo lang po sa baba para makatulong din sa iba. Ingat palagi mga kabayan at hanggang sa susunod na video, advance Merry Christmas po. Mabuhay!